Today, this is our topic, internal control. At marami siguro nagtataka sa inyo, ano ba itong internal control? Ito ba'y pagpipigil sa aking sarili, sa aking kaloob-looban, sa aking damdamin? I will explain to you, elucidate you on this topic. Whether you are an entrepreneur na medyo malaki-laki ng business or small pa lang like yung mga startups, it's very important, no? It's a key principle for effective governance and oversight. Pwede rin ito sa mga students, mga business students, especially yung mga accountancy students na magte-take later on ng kanilang board exam. This course is related to auditing. Okay, kung balak mo maging CPA, you need to understand and take it to heart ano ba ang internal control. Let's proceed. So, meron lang akong i-discuss na 6 na part ng ating video ngayon, no? So, internal control. And itong 6 na to ay we can discuss as we go along the way. Hindi ko na siya basahin isa-isa, no? Yan. Okay, so we have the next. Definition and importance of internal control. Yan, malalaman na natin ano ba talaga itong internal control at ito ba ay may epekto ba sa ating buhay. Meron ba siyang may dudulot na mabuti? Okay? So, ano ba ang kanyang key function? It ensures reliable financial reporting. Yan. Hindi lang naman siya about sa financial statements, but it is connected to creating your financial statements reliable, no? Internal control is crucial for accurate and dependable financial reporting, fostering credibility with stakeholders. Yan. Then it enhances operational efficiency. It facilitates effective and efficient operations, promoting productivity and performance. And number 3, ensures compliance with laws and regulations. Internal control mechanisms help organizations navigate and adhere to relevant laws and regulations. Therefore, yung internal control, ito lahat yung mga nilalagay mo na mga safeguards or mga security measures so that your financial reporting is reliable, no? Trustworthy, hindi mali-mali yung mga FS na na-prepare. And of course, yung operational efficiency mo ay maganda, no? Yung hindi ka malulugi. And sa number 3 naman, yung mga safeguards mo para hindi ka malate sa filing mo sa BIR or other regulatory bodies like DTI, BSP, SEC, no? Yan ang pinakamalaki ang mga fines or minsan umaabot pa sa closure. So, yun yung internal control. So, kung tanungin nyo sa akin kung ano ang internal control, pinaka-summary niya is safeguards, na? You implement safeguard. Sabon, no? Parang sabon, no? Para 99.99% na walang virus, parang ganun, sa iyong business. Okay? So, ito ba ay applicable kahit sa mga malalaki or maliliit? Yes, pero may differences, no? Kapag small and large businesses, syempre, ay depende sa complexity ng yung business and syempre sa resources na kaya mong i-allocate for internal control investments or safeguards na sinasabi ko, no? Yan. The differences in control coverage. Larger organizations often require more comprehensive and layered controls compared to smaller firms. Bakit ganon? Siyempre kung maliit lang na firm, hands-on naman yung may-ari. So, kitang-kita niya yung day-to-day operations. So, hindi masyadong layered na yung kailangan na controls dyan. Pero kapag yung mga malalaking corporations, alam naman natin na yung may-ari niyan ay marami silang mga business. They cannot oversee every time yung kanilang business operations. Minsan nagta-travel din sila around the world.
sometimes in the guise of business trip daw. O yan. Anyway, kailangan nila ng internal control. Yan. I-delegate kasi nila yung mga task, pero yung pinagbigyan mo ng yung na-delegatan mo ng task, are you sure, no? Na ginagawa din niya ng tama yung kanyang trabaho. That's why meron ding monitoring, no? Okay, so we proceed to the key concepts of internal control. Yung mga parang overview nito. Yan. So, internal control is ongoing process. Yan. So, hindi siya one time, big time. Yun lang yun, no? It's a continuous monitoring and improvement. Yan. Continuous evaluation and enhancement. Parang yung sa may Kaizen, no? Yung term sa Japanese, yung Kaizen. Kahit konti-konti, you improve from your previous best. And then, number 2 na naman ito is implementation at all levels, no? Mula sa pinaka mababa na employee or management component hanggang sa highest, no? Yung sa board of directors mo, audit committee kung meron dapat accountability. Okay. Then next is reasonable assurance. Okay? So bakit reasonable assurance lang, yung hindi 100%, no? Hindi kasi ang internal control, it can only reduce risk but cannot eliminate them entirely. Okay? Kaya walang 100% or complete assurance. Marami kasing mga paraan din na ma-circumvent yung mga controls, no? Naglagay ka ng password pero nalaman naman nila, no? May magaling na hacker or nahulaan nila, then nakapasok na ngayon yung mga tawag dyan, kawatan, no? Sa iyong system. Yan. Kaya hindi siya absolute, okay? Mataas lang siya, pero hindi siya absolute. Effective internal control supports critical business objectives like operational efficiency, compliance, and reliability. Okay? Then we have limitations of internal control. Yan. Kaya nga nabanggit ko kanina, hindi ito perfecto, no? Yan. Ito yung isa, no? Cost versus benefit, no? Ito. Number 1 is, kung maglagay ka ng internal control systems mo, tingnan mo pa rin kung yung nilagay mo ay cost effective ba siya. Mas malaki ba ang benefit mo, kita mo dyan sa nilagay mong system kaysa sa gastos mo. Di ba? Maglagay ka ng CCTV, lahat na ng sulok ay maliit na sari-sari store lang naman, baka hindi siya cost effective. Kaya yung iba, they can admit some theft, no? Yung parang pinagbibigyan nila yung ibang mga pagnanakaw kasi konti-konti lang naman ang nananakaw kaysa mag-install sila ng world class, no? Na internal control. Tapos, mas malaki pa ang gastos nila doon kaysa sa kikitain nila. So, internal control should be cost effective. And then, yan, no? Yung internal control natin, kayang-kaya niyang labanan yung routinary, day-to-day transaction. Pero pag non-routine, complex siya, it can be harder to monitor. Or hindi mo pa siya na-experience sa business mo, hindi mo alam na mangyari yung fraud na ganon, or pagnanakaw, embezzlement, ganon, hindi mo na-i-place yung internal control system. Kaya hindi niya rin na-detect or na-prevent yung happening ng event na yan. Okay? Next. Yan. So, meron din kasing human factors, no? Meron ding human factors. Nagkakamali kasi lahat ng tao. So, mistakes made by employees can affect the efficacy of internal controls significantly. Yung mga kasi, pagka inaantok ka, hindi mo magawa ng tama yung mga procedures, no? Or sometimes sobrang excited, di ba? Yun naman ang tao. Mayroon tayong mali minsan sa mga input, di ba?
sa mga processes na ginagawa natin. Okay? And of course, ito yon, no? Ito yung mas seryoso. Yung ating yan, issues of collusion and management override, no? Sila din pala mismo ang kasabwat, no? Internal controls can be circumvented by collusion among employees or management overriding established procedures. So, pinag-usapan nila kung paano nila i-circumvent or sila na yung mismong kawatan, no? Halimbawa, yung isang accountant at manager nagsabwatan para maglagay ng ghost employees sa payroll, no? O di sila din mismo mamaya ang sasahod. Naging multo pa sila. Oh. Yun ang problema, no? Actually, ito yung mas malaking problema, yung sa hindi lang error, no? Yung mga collusion, yung management fraud. Yan. And then ito, nag-o-obsolete din kasi yung mga controls. Which what is effective today ay hindi effective forever. Walang forever sa internal controls. You need to update. Yan. Regularly update your internal control systems to adapt evolving business environment. Kung napansin nyo yung mga ATMs natin noon, ang ginagamit yung legacy systems, yung Windows XP. In-announce ng Windows na wala nang support doon, kaya binago ng mga bangko ang mga system sa kanilang mga ATMs. Hindi na XP ngayon, no? Yung updated na version, no? Hindi ko lang sigurado kung ano mismong Windows na yon. Nagluluma ang mga controls. Okay, i-update mo. Kasi may mga bagong rules, meron ding bagong mga software. Okay? May mga bagong VAT rules, ganyan. Pero pag hindi mo in-update yung tax system mo, hindi mo siya masasabayan. Okay? Maging obsolete na yung procedures na ina-apply mo. Okay? So, dapat mag-update. Next. So, ito na yung case study natin. Yung totoong nangyari, no, sa Wells Fargo. Yan. So, ano bang nangyari dito? Yan. Ito kasi bangko ito eh. Fake accounts opened. Yan. The scandal involved the creation of fake accounts to meet unrealistic targets damaging the bank's reputation. O, paano ba naman kung sinabihan ka ng yung boss, no, na dapat marami tayong client, maraming mag-open sa first quarter. Hindi nag-open na sila ng mga fictitious na accounts. Lahat na sila ay nag-bonus, no? Kala mo naman ang daming client ng Wells Fargo, yun pala, fictitious. Parang yung, no? Meron akong nababalitaan ngayon na mga, daw? Mga, ang tawag dyan? Team Grocery, kung narinig nyo yon. Nagkaroon ng liquidation sa management fund disbursements, Team Grocery. Yan. Nandun na lahat yung pangalan nila. Hindi naman sila totoong nabuhay sa Pilipinas. Nabuhay sila sa grocery. So, fictitious names. Okay, and then ang problema dito, controls, failures, identified. No? Hindi nakuha ng controls na ma-monitor. So, weak monitoring. Kasi meron ding toxic company culture. You know? Basta magpursige na kumita, magpursige na maabot yung target, and then lack of transparency in operations. Yan ang nangyari sa Wells Fargo. Then ano pa? Yan. Ang kanyang impact, no? Financial repercussions, 3 billion in fines, no? $3 billion yan, ha? At ang mas mahirap pa dyan, loss of customer trust. Magkalugi-lugi ka na lahat-lahat, wag lang mawala yung tiwala ng mga customer mo. And of course, mga biglaan na mga actions as nag-resign yung CEO, umalis yung mga key management personnel. I don't know kung paano ka pa magtutuloy sa business mo kung yan ang nangyari. Okay? But looking forward, may mga lessons learned. Yan. The aftermath highlighted the importance of stringent oversight, fostering an ethical workplace culture, and enhancing fraud detection capabilities.
Okay, so we have now the internal control naman and auditing, no? Anong connect ng dalawa naman na ito? Okay? So, accuracy in financial reporting. Ito yung nagagawa ng internal control, no? It contribute greatly to the accuracy of financial reporting, essential for auditing and compliance processes, no? Kapag meron kang in place na effective internal controls, mapagkakatiwalaan din yung financial reports mo, yung balance sheet, income statement, cash flows, and yung mga equity statements, and the supporting notes, no? And schedules para makapag-comply ka sa auditing and compliance processes. Then, operational controls and audits naman, the effectiveness of operational controls directly impacts the outcome of audit evaluations. Yan. So, kung maiwasan natin yung mga, paano natin maiwasan yung mga tax penalties, yan, mga letter, no? Mga LOA, letter of assessments, ganyan. Dapat meron tayong meron tayong internal controls. Yan. And syempre, yung isang pinakamahirap dyan, yung hindi pagkatiwalaan yung ating financial reports. Wala nang mag-invest sa atin, wala nang magpag-transact sa atin, walang magpapautang sa atin ng mga bangko or financial institutions. Yes, so we are now in the summary, key takeaways. Yan. So basahin ko na lang din ito ng mabilisan. Ang internal control ay ongoing, hindi yan one time, big time, no? You have to assess it again whether it's effective or not. You refine it again. Yan, yun yung Kaizen na binanggit ko, no? And then risk management, wag kang magsasabi na perfectly ay magagawa na ng internal control ang lahat. You need also your own vigilance. Okay? Mag-check ka pa rin from time to time. Then, importance of strong controls. Yan. Kapag malakas yung internal control mo, diba? Katulad sa mga groceries, meron yung walang bulsa yung mga employees, diba? May CCTV, may mga mirrors. Sa mga libraries, meron yung, diba? Kahit sa like Uniqlo, no? May kapag ilalabas mo yung mga items na hindi mo nabayaran, may tutunog, no? Weak internal controls can lead to severe business failures as evidenced by Wells Fargo case. Then, ito, importance of balance din, kailangan mo rin cost and risk in internal control is essential for organizational health and functionality. Yan, tingnan mo pa rin kung cost effective siya. And then, wala pa naman yung risk, bakit ka maglalagay ng internal control na sobrang mahal. Okay? Yung sakto lang. Okay? And then, lastly, yan, like and subscribe kapag may natutunan ka naman sa ating video. Do not miss my future uploads. Carpe diem.